This morning, I am going to uh, tell you about what's written in Revelation and in connection to the preaching that we have been studying for the past 2 Sundays within this year. Kasi po, kailangan po nating maintindihan na we are no longer living in the normal days. The normal days are done. The normal days are finished. Maalala ko nung kabataan ko, parang tanda ko na, kabataan ko, na tuwing nagpapasko po, alam niyo yun, ramdam mo yung spirit of Christmas. Pero ngayon parang kapag Christmas, alam niyo po noon, talagang minsan wala pa kaming handa eh. But you see, whenever we go out and we just go out and gather together, kung ano yung meron kami, yun lang yung kakainin. And we just thank the Lord for what we have. And you will just feel the spirit of Christmas. But today is different. It's not that I'm saying that the Lord is no longer in our dwelling, because it's written in the Bible that where there are 2 or 3 gathered together in His name, He is in the midst of them. But you see, what the difference is that I'm telling you right now is we are living in the last days. And when we're talking about living in the last days, dito na po kung saan malapit nang bumalik si Jesucristo. Madami na pong signs, Pero kapag may magsasabi sa inyo na darating si Jesus, babalik si Jesus ng March 2026, okay? Huwag kayo maniniwala, okay? Kailan ba darating si Jesus ulit, Pastor? Nobody knows. Only the Father knows. But one thing, there are signs. At yung mga sinyalis na ito, yun yung kailangan natin panoorin. Alam niyo po, ngayon, merong struggle sa kung saan itatayo ang third temple. Kasi pag natayo na yung third temple, umpisa na yon. We have to look that we are living in the last days. Hindi na ito yung panahon na kung saan magliliwaliw tayo. We want to experience the world. We want to experience what the world can offer. No, that's enough. Alam niyo po kung bakit malapit na hong dumating si Jesucristo, at sinasabi ko po sa inyo ito dahil ang hindi handa, hindi makakasama. Sinong gusto sumama kay Jesus? Magsabi ng malakas na amen. Yung iba yata ayaw, Okay lang kayo kung maiwan kayo dito. Wala na ako doon. Pero ako, I want to go home. I want to go home with the Lord Jesus Christ. And it will come a time that the Lord is coming back not as a suffering lamb like in the first time He came here, but He is going to come like a conqueror. Darating siya ng parang isang kislap mata. Subukan yung kumurap. Ayan, naging isang kurap, bigla na lang darating si Jesus. At lahat ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na kung saan doon ang mga mananampalataya, hindi po sila makakasama. Ang tanong kasi ngayon, sigurado bang kasama ka? So yung sigurado na magsabi sabi na magtaas na ng kamay. Yung iba, parang, ako, I don't know, Pastor. Kasama ba? Pakitanong ka si Jesus, pwede mo tanong. Alam niyo po, pag hindi tayo sigurado, ibig sabihin niya, we are not confident in the Lord Jesus Christ. That's why when we have our faith, ito po, sasabihin ko sa inyo, this is not religion. Itong ginagawa natin is studying the Word. I am preaching to you the truth. At wala nang iba. Kasi ang nakasulat sa salita ng Panginoon, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So pagsasabihin ng iba, good works will let you go to heaven. No good works. Every good works of people in this earth is trash in the sight of God. Yes, do good, kasi gusto ng Panginoon yon. Pero pag iniisip mo, yung paggagawa ng mabuti, ang magliligtas sa'yo, nagkakamali ka. Amen. Pero, hindi naman sinasabi ng Biblia na huwag kang gagawa ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti kasi mabait ang Panginoon sa'yo.
Yun yung katotohanan. So, Pastor, paano ba talaga kami makakasigurado na kami pupunta sa langit? Sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Ibig sabihin, if we repent and accepted Jesus as our Lord and Savior and what He has done at the cross of Calvary, na yung kaparusahan na yun na para sa atin ay ginawa niya para tayo mapatawad. Ang kasalanan po, ang kapalit niyan ay kamatayan. So kailangan natin mamatay para hugasan ng ating kasalanan. No good works. Sinasabi ng mga Muslim, sinasabi ng mga INC, sinasabi ng mga Buddhists that good works will bring you to heaven. And Jesus says, no. Only through me, says the Lord Jesus Christ. At we will only look onto the life of the Lord Jesus Christ and Him alone, at dahil sa Kanya, tayo ay maliligtas. Handa na ho ba kayo maligtas? So ngayon po, magkakaroon tayo ng mabilisang panalangin. Pero gusto ko po ngayon, gusto kong tandaan nyo na ang Panginoong Hesus, 1 John 1:9, God is faithful and just to forgive those who sins against Him. So if we ask forgiveness to the Lord, He will forgive us. Amen? So kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ano yung ginawa ng mga Pariseo? Sabi nila, Jesus, ito nahuli naming nangangalun niya. Ano yung kaparusahan sa kanya? Sabi sa Old Testament, okay? Sa Old Testament na dapat siya ay batuhin hanggang siya ay mamatay. Pero anong ginawa ni Jesus? He point out his finger, sumulat siya sa lupa. Sabi niya, ang sino man sa inyong walang kasalanan ang unang magbabato. At isa-isa silang nawala. Sino ang pwedeng bumato at that time? Sino? Si Jesus. Dahil wala siyang kasalanan. I do not condemn you. I do not condemn you. Pero ang sabi ni Jesus, go and sin no more. When we ask forgiveness to the Lord, magiging true na tayo. Lord, lahat ng mga kusang pagkakasala ko, yung mga ginagawa ko noon na ayaw mo, simula ngayon, hindi ko na po gagawin. Yun yung tunay na paghingi ng tawad. Hindi yung humingi ka ng tawad ngayon, tapos bukas gagawin mo ulit. Pastor, minsan kasi mahina kami kaya nagagawa namin ulit. Merong mga ganong paraan, may mga ganong moment, but you see, we do not dwell in that. Pastor, hindi mo alam kung gaano kadumi ang kasalanan ko. I do not care how much it is. But one thing I know, that the Lord Jesus Christ is going to forgive whatever it is. Kaya kung ano man yung ating mga kasalanan sa Panginoon, tayo ay hihingi ng tawad. Para kapag lumapit tayo sa Kanya, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, handa na akong sundan ka. At kapag sinundan natin ang Panginoon, ano yung gagawin natin? Ang unang yapak na gagawin natin, babasahin natin ang Kanyang salita at ito yung ating magiging normal na buhay at pananaw at pananalita. Amen po ba? So, ang bawat isa po sa atin ngayon, anyaya ko kayong pumikit. Sabihin nyo sa Panginoon, bawat isa po sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, patawarin nyo po ako sa aking kasalanan. Come on, you just mean it. Sabihin nyo sa Panginoon, Lord, forgive me of my sins. I repent of all of these things, O God. And today, Jesus, I pray, come into my heart. I receive you as my Lord and Savior. In Jesus' name. Everybody will say, Amen. Sabi mo sa katabi mo, brother, sister, kapatid na kita ngayon kay Jesucristo. Okay? Ganun lang po kadali, pero ganun lang kadaling tumanggap, pero ito po yung gagawin natin susunod. Susunod tayo sa salita ng Panginoon. Ngayon po, ang pinag-uusapan po natin for last couple of
Sundays, 2 Sundays, is the Lord is coming back again in connection to the calling na kailangan nating gampanan. Pero babalik tayo dun sa topic na yon. Gusto ko lang po ipakita sa inyo kung anong ginagawa ng Panginoon ngayon sa mundong ito. Ano ang nangyayari sa mundo natin? Patayan, gera, at kung ano-ano pa man. Tama? Alam niyo ho bang may nagmamanipulate lahat nito? Alam niyo ba? Now, ito na yan. Daniel chapter 7 at also in the part of Revelation, that it is written that the Antichrist will come upon the earth and will lead everyone astray. At alam niyo po, ang gagawin ng Antichrist ay siya yung parang magiging hero. Parang magiging hero na kung saan, halimbawa ngayon, everything is chaos. Siya yung mag-aayos. No, parang makikita siya as hero, but you see, i-declare niya ang sarili niya as God. And because he has done good things, listen to me, he will also do miracles. Demonic miracles. And you will see. And when that happen, mamamangha kayo, yes, baka sugo talaga siya ng Diyos. But this time, I am warning you as early as now, do not believe. Because it is written in the word of the Lord, He will deceive everyone. And when the end times comes, at darating itong panahon na ito, it is also written in the word of the Lord that there will come a great falling away. Falling away from what? From their faith. Hindi na mga unbelievers, but believers. We will be easily swayed by the sweet talks of this evil man. Napag-usapan na natin ito last year. Sabi ko po sa inyo, this Antichrist na idedeklara ng Diyos siya, meron siyang, he is in a sabihin na natin na Nephilim bloodline. Nephilim bloodline. And just so you know, I have friends and mga pastors na I'm praying with. And yung revelation nila is much deeper than what God has been talking to me. No? When I watched one of their videos, ito yung mga sinabi ni Pastor Steven, that the Antichrist is already here on earth. The Antichrist is already here on earth. Pansinin niyo pong mabuti, nagsimula ang execution ng kanilang disaster ever since 2020. Tama? Ano nangyari sa 2020? Pandemic. Pandemic na, ano yung sakit noon? COVID-19. In the Philippines, we call it trangkaso. Okay? Trangkaso lang yon. In-emphasize nila para magpabakuna tayo. At na nagpabakuna, kaya nga sabi ko po sa inyo, 2018, 2017, the Lord has been warning us that do not take any of this vaccination or what. No? And I'm telling you, kapag nagba-vaccine kayo, let me pray for you. Because the Lord needs to cleanse the blood. Sinabi ko po sa inyo, cleanse your blood. Sinabi ko po sa inyo, God gave me a vision that in the vision, pinakita ng Panginoon na lahat na nagpa-vaccine, meron silang parang, in their blood, meron yung parang mga galagalamay na parang octopus within the blood, whole body blood. Hindi ako doktor kaya hindi ko alam yon, pero pinapakita sa akin ni Lord. And then, I heard a frequency na kung saan yung frequency hindi maririnig ng normal na tenga ng tao, but yung mga cell na yon naririnig nila. And they will become, magiging isa sila, magkakaisa-isa, yung mag-form sila ng as in buong cell in the whole body that will cause you to be delusional, that will cause you to get sick even more, that will cause you a lot of things, negative things. Kaya yung iba sa atin, bakit kaya ako nade-depress? Bakit kaya ako nakakaramdam ng ganito? Bakit kaya? That's why I've been telling you
Itong telephone na to, dito manggagaling ang frequency. Sino sa inyo ang may phone? Pastor, wag na tayo mag-phone? Hindi naman. Hindi ko na sinasabi wag tayo mag-phone. Mag-phone ka, pero kapag oras ng pagtulog mo, itago mo yan. Alam niyo po, meron akong lalagyan sa kwarto na kung saan ito nakatago to kasi nakawalot pag matutulog na ako. Sabi ko ba sa inyo, you will have a sweet dream without that frequency around you. Because there will come a time, itong frequency nito mag-i-ignite to cause us to get sick even more. Pansinin niyo lahat ng nagpa-vaccine, mahina ang katawan. Meron po ba kayong kakilalang nagpa-vaccine? Sino sila mabuti? Pero I'm telling you, Pastor, nagpa-vaccine po ako, pwede pa ba ako Yes, God is always gracious. We will pray for you kung gano'n ang nararanasan nyo. But you see, today, the Lord is just revealing all of these things for us to prepare. Now, going back sa ating pinag-uusapan, yung Antichrist nandito na sa earth. Okay? And the Lord gave a vision, actually, vision while he's still awake, si Pastor Steven. Nakita niya ito si Antichrist na nasa parang, alam niyo yung airplane, parang command center airplane, na andun lahat ng mga leaders of the earth, iba-ibang country, na kung saan siya ay nagbibigay ng command to everything that's happening in the earth right now. Ano nangyayari sa Africa? Ano nangyayari sa Africa? Pinapatay yung mga Kristiyano. Sino ang nagpapatay? Kasi somebody is funding the Muslims to kill the Christians. Nakita niyo yan? Ngayon, ito naman sa US. We will act like a hero. Isi-save namin yung mga Christians dyan sa Africa. Pero, what we didn't know is they are also a part of this corruption. They are making this chaos pretending na hindi sila yung nag-cause nun. And they will enter like heroes. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, huwag kayong mabahala sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo sa Pilipinas, nag-aaway-away yung mga iba-ibang kulay, dito po, ang kulay natin, kulay Kristiyano. Okay? Wala tayong green, wala tayong red, wala tayong yellow or pink. Alam niyo po, ang revelation sa amin ng Panginoon, that all of these things na nangyayari sa ating government is just caused by our leaders protecting our nation. Kasi ang threat sa kanila ng mga elite is stay as a third world. Do not rise up from where you are. If you rise up, we will destroy you. Kaya kung papansin ninyo, everything is chaos. Itong political drama ng Pilipinas, ito ay ginagawa lang natin ng mga leaders natin to protect us. That's why the Bible says, pray for your leaders. Pray for these officials because this is good in the sight of God. Amen? Kaya huwag kayong makikisali sa drama. Huwag na tayong sasali-sali sa mga drama. Hindi, si Romualdez kasi, mali kasi sila. The Lord showed me a vision that these are all pre-planned to protect us. Because if the Philippines rise up from where we are going to get executed by the first worlds. Katulad ng mga nag-i-struggle ngayon. Tingnan niyo sa Iran. Iran is a good nation. Pero tingnan niyo yung Iran ngayon. Though may corruption, no? May corruption, di naman maiwasan yun eh. Kasi in every nation meron namang corruption. But look what's happening. This is not conspiracy, no? Because the good thing about being a Christian, knowing the Lord is God speaks to you. And when I heard all of these things, hindi na ako nabahala para sa ating bansa. Okay? Ang iniisip ko na lang, Lord, protektahan mo na lang yung mga leaders namin. Huwag mo silang bababayaan. Meron silang role, they have a role
to play, and they have to bend over these nations, big nations, because they will try to destroy us. Ngayon, kung maghahanap kayo ng pruweba, siguro magkakaroon na lang ng pruweba to pagdating natin sa langit because we will see the truth in everything. But you see, the Lord is just telling us all of these things so that we will not be consumed by the worries of this world. Because if you are consumed by the worries of this world, kakalimutan mo magbasa ng salita ng Panginoon. Pag nakalimutan mong magbasa ng salita ng Panginoon, wala kang kapangyarihan sa lahat. Wala kang kapangyarihan sa buhay mo at kung ano pa man. Okay? Kaya nga po ito, nung pinakita ni Lord kay Pastor Steven itong Antichrist na to, He's been commanding nations to destroy each other. Because when everything is in chaos, alam niyo pong mangyayari niyan? Ito, ano pa lang to? Nakikita natin, mitya pa lang. Diba, nagmimitya dun sa Greenland. Ano nangyari? Sabi ni US, sa amin yan. Bibilin namin yan. Whether you like it or not, sabi ni Trump, we will conquer that. Ano sabi naman ni Russia? Magigialam kami. Ang sabi ni China, sali din ako. Because when all of these things came at pag naggerahan na talaga, I'm telling you, pag everything is in chaos, nakasulat naman sa Bible, there will be a last war. But people of God, itong sasabihin ko sa inyo, you should not be afraid of the human war. Huwag kayong matatakot doon. Kasi panimula pa lang yon. Matatakot na tayo, pero huwag kayong matakot doon. Kakabahan na tayo kapag lumabas na yung mga Nephilims. Sabi sa Bible, basahin niyo sa Revelation, they will come out from the earth and from the sea. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung mga videos ng yung mga iba nagta-travel lang sila, tapos nakikita nila yung mga bundok na may bumubukas na bato. Tapos mahuhuli nila na, tapos pag i-video nila, may nakuha silang video, kalaunan itong mga kumuha ng video nawawala. Nawawala sa social media kasi pinapatay sila. So, I'm telling you all of this truth because it will come a time that all of these entities will come and they will try to destroy us. Ang sabi sa Bible, the enemy come to steal, to kill, and to destroy. But the Lord says, I have come to give you life in abundance to the full, till it overflows. Hindi ko po kayo tinatakot, pero sinasabi ko lang ang katotohanan sa inyo para hindi tayo malilihis sa kalooban ng Panginoon. Because right at this very moment, God is actually teaching us to prepare, be vigilant, and to have the knowledge of the Word, because without the knowledge of the Word, you will be easily swayed by the sweet talks of this world. Isang example ng sweet talk. Ano yung nauuso ngayon sa social media? Kapag, alam nyo, the enemy is trying to destroy churches today. Alam niyo kung bakit? Nauso na rin, di ba? Dati food review, bahay review, gamit review. Alam niyo yung usong review ngayon? Church review. Nakikita na kayong ganon? Nire-review nila yung church. Okay yung worship nila, maganda yung music. Yung pastor nila nakakatawa, etc., etc. Alam mo, crazy. At meron pang nauso ngayon, ang tawag nila kapag nag-worship daw tayo, and every time we lift up our hands and sing praises unto the Lord, ang sinasabi ng mga tao is, this is just religious psychosis. I know. That was my face when I heard about it. What? Religious psychosis? Ginagawa, kung hindi nyo pa narinig yun, huwag nyo nang i-research. But you see, the people
or these evil people are trying to destroy what the Lord is establishing. Itong pag-gather natin together, it is a call from the Lord. The Lord says, do not forget the fellowship with the people of God. Kaya nga sabi ni Lord, when you worship, do not forget the fellowship with the people. Hindi if you worship, but when. The Lord says, that's why you and me are required to gather together in His name. Amen? Kaya nandito po tayo ngayon. We're just following the Word. At lahat ng mga bagay, katulad ngayon, dati, pag sinabi mong pastor, medyo gagalangin mo pa, di ba? During the 90s. 1970s, hindi pa eh. 1970s, parang ganun yung mga Katoliko eh. 1980s, bumibelo na. 1990s, okay ang tingin ng mga tao sa mga pastors. Around 2000 hanggang 2000, sabihin na natin, 2000, paakyat na eh. Paakyat na yung church and everyone is joining. 2005, 2006, doon na uso yung mga Hillsong, dito na uso yung mga Israel Newton, na mga iba-ibang mga worship songs, no? Na kung saan, around 2010, nauso yung mga glamorous church. Ano yung glamorous church? Lights. Yung nakikita niyo yung mga church sa Amerika ngayon, may paapoy pa. Tapos yung lights na gumagano gano'n, darating yung pastor sa air, nakasabit na gano'n. Sabi ko, what is this? Let's go back to the reality. In 2026, tapos na yung glamorous church. Now, people are looking for genuine church, genuine followers of Christ. Sabi ko po sa inyo, we are not trying to build a building here. We're trying to build your faith in the Lord. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, kasi yun po yung trabaho ko. The Lord asked me, keep your people in line with the Word. That's why I'm teaching you the truth. Kaya hindi ko po pinipigilan ang sarili ko kapag nakasulat sa salita ng Panginoon, sasabihin ko talaga sa inyo. Habang pinapanood nga ako ng mga teachers natin, lagi nilang sinasabi, Pastor, baka makancel ka. Who cares? I do not care. I may be canceled by the world. At least, umaangat ako sa harapan ng Panginoon. Okay? I do not care. Kaya pag sinabi ko sa inyo po na ang kabaklaan at katomboyan, you will not inherit the kingdom of God, I'm telling you the truth. But you see, I do not hate them. I love them. I love them that I will tell them the truth because if I will not, they will go in hell. Pastor, they are not hurting anyone. No. Ito nga yung ano niyan eh. Laging sinasabi ng mga bading at tomboy na wala naman silang sinasaktan. Sumusunod lang sila sa nararamdaman nila. Kasi alam niyo po, pag susundan natin itong laman na ito, lahat tayo magkakasala. Normal sa lalaki na gustong makiipid sa lahat ng babaeng makakasalamuhan niya. Pero it doesn't mean mag-give in tayo doon sa laman na yon. Are you getting me? So hindi ibig sabihin nararamdaman mong babae ka, pero nasa katawan lalaki ka, ibig sabihin totoo yon. No, it's not. It's a deception from evil spirit. Ang hindi po nila kasi nakikita, they are being possessed by evil spirit. That's why if your heart is empty, walang Jesus dyan, iba ang papasok sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pinapasok si Jesus, dahil pag si Jesus wala sa puso mo, remember, it's written in the word of the Lord that our body is the temple of the Holy Spirit, and He who dwells in us is greater than he who dwells in the world. Jesus dwells in us, and if Jesus is not in us, somebody else will get inside of us. Hindi, Pastor, hindi ko hahayaan. Huwag mo lokohin sa sarili mo.
nobody can protect you from evil spirit besides the power of God. Amen? Kaya pag wala si Jesus sa atin, ibang espiritu ang papasok sa atin. Pastor, paano ko malalaman na ang banal na espiritu ay nasa loob ko? Una, tinanggap mo si Yesu Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Assuming na nagrepent ka. Kanina nagrepent tayo, di ba? Lord, forgive me of my sin. And the Lord Jesus commands us to go and sin no more. And of course, we are going to try to learn the word of the Lord because this is the basics of life. And when we learn all of these things, it will change us to the likeness of the Lord Jesus Christ. Amen? And if the word of the Lord dwells within us, no evil spirit will come near you. Sabi ni Lord in His word, no evil will befall you, neither any plague come near your dwelling. Amen. Walang lalapit. 1,000 may, I can go on with the word. Okay? Because when you know the word, hindi ka pwedeng pasukan ng masamang espiritu. Amen? Pastor, pwede ba po bang maposes ang isang Kristiyano? Pwede. Kapag ikaw ay Kristiyano, sa mga kalalakihan, ikaw ay Kristiyano, sinasabi mong Kristiyano ka, praise and worship ka, amen, amen ka sa church, reading ka ng Bible, pero pumupunta ka sa red light district. Pagdating mo sa red light district, kapag nakiapid ka doon, kahit kaninong babae, yung spirito na yun papasok sa'yo. Kaya pansinin niyo po lahat ng nambababae at nanlalalaki na may asawa na sila, no? Parang nag-iiba yung ugali nila. Hindi naman siya dating ganyan. Bakit kaya? Baka may ibang espiritu na. Ganun lang po yun. Lahat ng po ito sinasabi ko sa inyo, it's because the Lord is warning us. God is warning us right at this very moment that if we will not dwell with Him, we will be of the world. And if we are of the world, then hahayaan tayo ng Panginoon. Dahil sinabi niya sa kanyang salita, kapag ikaw ay ayaw magpakorek, hahayaan ka ng Panginoon dyan sa kasalanan mo. Ulitin ko pag ayaw mong magpakorek sa Panginoon, ngayong narinig mo na itong salita na ito, sasabihin ko sa inyo, hahayaan ka ng Diyos sa kasalanan mo. Amen. Kaya pag ang kasalanan mo ay hindi mo mapagilang scroll ka ng scroll. I cannot stop it, Pastor. It's just so entertaining. Sinabihan ka na ng mga kakilala mo, kapitbahay mo, uy, ikaw, scroll ka ng scroll. Wala ka na ibang ginawa sa buhay mo. Scroll ka ng scroll, tapos sasabihin mo, nade-depress ka. Dahil yan sa mga napapanood mo. And if you will not stop that, after all of those warnings, I'm telling you, you will be eaten by that sin. Kakainin ka ng buhat, di ka na makakabalik. Kaya right at this moment, the Lord is calling you. God is calling each one of you. Pastor, kasalanan ba mag-scroll sa social media? Alam niyo po, lahat ng sobra, kasalanan. Kasalanan bang uminom ng Coke? Opo, Pastor, pag 1 litro, isang araw. Kasalanan kasi mamamatay ka talaga. Okay? Mamamatay ka talaga. Kasalanan bang kumain ng chicharon? O kaya sabihin na natin bulalo. Sabihin na natin isaw. Kasalanan ba? Alam niyo po, lahat ng sobra. That's why the Lord is asking us to balance ourselves in everything. Because if we don't, it will be upon us. Tapos kapag nagkakasakit tayo sa Lord, pagalingin mo po ako, Lord. Alam niyo po, minsan naiinis ako.
kapag may Pastor, pag-pray mo naman kami. Pag-pray mo naman po yung daliri ng anak ko. Bakit po, na paano? Sabi ko, medyo napilay po siya kasi. Patingin nga. Sabi ko, bakit po siya napilay? Sabi ko, kaka-scroll po. Kaka-games. Ay, sabi ko sa isip ko, hindi ko pag-pray. Alam niyo, Mother, sabi ko, ikaw ang pag-pray ko. Pag-pray ko, na-disiplinahin mo yung sarili mo, na-disiplinahin ang anak mo. Minsan naiinis ako pag ganun eh. Kaya, alam niyo po, pag kasalanan niyo, huwag niyong sasabihin sa akin, Pastor, pag-pray, ayoko. Hindi kita pag-pray. Kasalanan mo yan eh. Lupit naman ng pastor na to. Hindi na ako mag-a-attend. Huwag ka na. Okay? Kasi sasabihin ko po sa inyo, sinasabi ko ito kasi ito yung katotohanan, huwag po natin lokohin yung sarili natin. Okay? Papapray ka, napipila yung anak mo, inahaya mo pala mag-cellphone na magdamag. Sino may kasalanan? Hindi ko sisisihin yung bata. Sisihin ko yung magulang. Pastor, para kasi tumahimik eh. Hindi mo kasi alam, Pastor, malikot to. Lahat ng bata malikot. Walang batang hindi malikot. Alam niyo po ang pag-reset sa bata? Tingnan niyo po yung tsinelas ninyo. Yan, ang pang-reset sa batang makulit. Okay? Alala ko si Siki Boy. Sabi si nanay niya, si Siki Boy. Ang gulong bata. Talagang yung lahat ng kapatid niya, ginugulo niya. Yung, alam ba, nunod yung mga kuya niya. Papatayin niya yung TV. Tapos tatakbo, tapos tatawa. Loko-loko to ah. Sabi ko, loko-loko to. Isa pa, hinintay ko. Ginawa niya ulit. Ginawa ko, binuhat ko siya. Huwag mong gagawin yan. Hindi maganda yan. Gusto mong paluin kita? Tapos naiiyak na. Actually, alam niyo po, hindi ko alam eh. Minsan ayoko magpagalit eh. Kasi pag pinagalitan ko sila, silang buong magkakapatid napapaluha na. Kahit na yung isa lang yung pinapagalitan ko. Hindi ko kayo pinapagalitan, walang iyak. Masama yan, sabi ko. Tapos yun, umiiyak na yung kinausap ko. No? Hindi ko pa napalo yan. Ha? It's because we sometimes need to correct them in their wrongdoings. Like the Lord corrects us in the things that we need to be corrected. Amen? Paano tayo mako-correct? Read the word. Amen? The Lord says in His word, Romans chapter 12, continuation po tayo ito. Actually, continuation ito nung ating pinag-usapan last Sunday, na to truly be zealous in the love of God. Romans chapter 12, simula tayo sa verse 9 onwards. Verse 9 onwards. Romans chapter 12, verse 9. Sabi niya dito, let love be without hypocrisy. Utos to ni Lord. Makinig po kayo, no? Ito yung utos sa atin na gagawin natin. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Ano yung abhor? Iwasan. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mahalin po natin ang bawat isa na parang magkakapatid. Amen? Hindi mo sasabihin, halimbawa, yung asawa niya, nangalon niya dahil hindi Kristiyano, i-chismis mo siya, sister. Ano nangyari kay sister? Ang ganyan. Shut up. Okay? I'm telling you to shut up and pray for your brother and your sister. Wag mo sila, hindi pastor, pinag-uusapan lang namin kasi pagpipray namin siya. No! Just diretsong prayer. Hindi nyo na kailangan pag-usapan yung buhay ng iba. Amen? Ganun ang brotherly love na sinasabi ng Bible. We protect each other. Amen? Okay, yan. Ano yung susunod? Sabi niya dito, give preference to one another in honor, not lagging behind diligence, fervent in spirit,
serving the Lord, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. Kung gusto nyong malaman ang requirement ng Panginoon sa atin, basahin niyo yun. Ito yung magiging takbo ng buhay natin ngayon yan. Okay? Ibig ko sabihin, ito, sa lahat ng magiging desisyon mo, ito, isang parte lang ito, malaki po ang Bible, pwede natin siyang basahin lahat, at lahat ng normal ng Bible, ito yung susundan natin. Amen? Hindi ibig sabihin, uso sa mundo, makikigaya tayo. Uso sa Amerika, tayo naman gaya-gaya. Amen? Hindi natin sasabihin na, uso na yan, pastor. Mahalin mo yung anak mo kung ano man siya. Given na yon. Pero kapag ang anak mo, babae siya at nagdala siya ng girlfriend, anong gagawin mo? You're going to correct them. At hanggat meron kang authority sa bahay, ikaw ang nagpapakain bilang tatay, iko-correct mo yon. Hiwalayan mo yan, o lalayas ka dito. Pastor, paano pag lumayas talaga? Anong gagawin namin? You have to let them go. And you have to kneel down and pray. Because I'm telling you the truth, espiritu yun. Hindi yun yung anak mo. Pastor, baka pag lumayo, ipaghahayaan mo siyang makiapid sa kapwa niya babae? And they will be damned in hell. And you as a father, you as a mother, wala kang ginawa. Hindi, kailangan na lang natin silang mahalin as they are. No. You have to correct them. Pastor, ayaw magpo-correct. Let them go and pray for them. Amen? Amen po ba? Huwag kayong magagalit sa akin, lalo yung mga nanonood sa atin sa video, bahala kayo. Pero sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. No? Mas maganda nang magalit kayo sa akin kaysa magalit si Lord sa akin at binigyan ko ng sugar coating yung salita niya. No. This is the truth. That's why I'm telling you, if you need deliverance, practice the word of the Lord. Let me encourage you with one thing. Si Pastor OG, ito real life to. Real life. Hindi, some of you kilala si Pastor OG, some of you doesn't. No. Si Pastor OG, bakla siya. Somebody prayed for him. Earnestly. Prayed and kneeled down for him. Somebody. And that someone is somebody who loves him very much. Lumuhod na nalangin. To make the long story short, nagkaroon siya ng conviction. Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon at siya ay nabago. Because someone prayed for him. If you know someone, kamag-anak, kakilala, anak, tatay, nanay, lolo, or whatever, kapag sila ay nasa kalihisan ng mga LGBT na yan, yun yung daan na sinusundan nila. Ang pwede mong gawin bilang isang Kristiyano, wag mo silang ibobombard ng salita. Sabi sa Lord, sige, masusunog ka sa impyerno, wag mong gagawin yon. Alam niyo po yung pwede natin gawin, iluhod niyo sila sa panalangin. Amen? Yun lang ang magagawa natin. Sabihin natin silang pahapyaw-hapyaw, pero kasi hindi mo pwedeng biglaan yung mga yan. Sensitive yung mga yan. Tama? Kalbitin mo lang, iiyak na. Hindi katulad yung mga pinanganak ng mga sinauna. No? Lalo yung mga kabataan ngayon na konting ganun lang, iyak, sumbong sa nanay, sumbong sa tatay, sumbong sa pulis. Ito pa, sumbong sa social media. Alam niyo itong taong to, ayan. Yan ang gustong-gusto ng mga tao ngayon. Sabi ko, wala na. But what you can do is to pray for them. Amen? If you truly love them. Basahin natin sa verse
14. Onwards, no? Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Romans 12:14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Patawarin niyo ang mga nagkakasala sa inyo. Kasi pansinin natin, no, kapag meron kayong kamag-anak na mga tomboy at bakla, sila talaga yung pasaway sa bahay, di ba? May mga mababait, hindi ko nila lahat, pero may mga problem talaga, may mga problema na ganito, no? Tapos hindi mo sila masabihan, pagsasabihan mo sila, ikaw pa yung masama. At katulad sa panahon ngayon, 2026, kapag inapi mo yung mga LGBT, ikaw yung mali. Diba? Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, na kapag kayo inaapi ng mga ganitong mga tao, pagpalain nyo sila sa panalangin. Ipagpe-pray natin sila at wala tayong ibang gagawin, kundi just continue to pray for these kinds of people. Okay? Ano po yung sabi niya dito? Bless those. Gusto ko pong isipin nyo ngayon, bago tayo magko-continue, isipin nyo lahat ng mga nang away sa inyo, nang gancho sa inyo. Isipin nyo na lahat ng nanakit sa inyo. In both physical, emotional, and even worse, sexual. The Lord says, forgive them. Bless them. Do not get me wrong, no? Kasi ang kadalasang iniisip ng mga tao, Pastor, paano ko papatawarin yon pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Kasi yung mga nirape ng tatay, nirape ng uncle, or whatever not, mahirap talagang patawarin. Okay? Mahirap talagang patawarin. Pero kapag nagpatawad ka, you do not need to come to them and forgive, and you will tell them, forgive them. Kasi they will not come to you, di ba? Hihingi ba sila ng tawad sa inyo? Na nagawa nila yun sa inyo? Wala naman ng rape na humingi ng tawad. Though meron siguro sa iba, pero kapag humingi sila ng tawad, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon sa atin, patawarin natin sila. Pastor, madaling sabihin kasi hindi nangyari sa'yo. No. I've been abused when I was little. Was I able to forgive? Yes. Kaya nobody can say. Alam niyo po, hindi ko naman kailangan ma-experience to tell you what I'm telling you or to preach to you what I'm preaching to you right now. But this is the word of the Lord that has been telling us na para tayo umayon sa kanyang kalooban, maglalakad tayo sa nakasulat sa salita ng Panginoon. Kasi sabihin ko po sa inyo, when I released forgiveness, I was freed. Nakalaya ako. I was free. Now, look at me. Hindi naman ibig sabihin, pinatawad ko siya, we will go back to that relationship. No. At kapag ako nagkaanak, hindi ko ilalapit yung anak ko sa kanya. Nagigets nyo? Kasi mayroong espiritu yun na ayaw kong madamay yung anak ko. Are you getting this? Hindi ibig sabihin, you have to restore that relationship. Yes, forgive them. But that's it. O kaya nyo na magpatawad. Kasi minsan may misinterpret na kailangan i-restore yung relationship. No. Pastor, kahit tatay mo na ng rape sa'yo, you have to forgive them. Yes, forgive them. But it doesn't mean that you will give your child to your father because you know your father has a weakness. And you're not going to put that child in danger. Amen. Yan po. But the Lord is saying, pray for them. Kadalasan natin naririnig, para tayo maging katulad ni Kristo, dapat mahalin natin si Jesus. Tama? Tama po ba? Pero ang katotohanan, hindi lamang si Kristo ang dapat nating mahalin. Dapat kaya mo rin mahalin
Tingnan niyo po ako. Yung Judas ng buhay niyo. Kaya niyo? Lahat ng kaya, magsabi ng amen. O, kailangan ng deliverance ng iba. Pastor, pag hindi ba ako nagpatawad, tapos dumating si Jesus bukas, hindi ako makakasama? Yes. Hindi ako makakasama. Bye-bye yun. Bye-bye. Hindi ka kasama. Kaya sinasabi ko po sa inyo, as early as now, hanggat humihinga ka, pwede ka magpatawad. Dahil oras na malagutan ka ng hininga, tapos sasabihin mo sa kabilang buhay, pinatawad ko, no, it's late. Forgive now. Amen? That's why I'm telling you right now, forgive everyone. Madaling sabihin, mahirap gawin, but I'm telling you, it is only to the power, with the power of Jesus in me. Continue tayo sa Romans chapter 12, verse 15. Let me just go through it para tapusin natin para next Sunday, iba na yung ating pag-uusapan. Romans chapter 12, verse 15, sabi niya, rejoice with those who rejoice. Ulitin natin, rejoice with those who rejoice. Kapag ang inyong kapatiran ay pinagpala ng Panginoon, huwag kayong mainggit. Amen? Kapag sila'y yumaman at sila'y pinagpalang financial, anong sasabihin natin? Rejoice with those who rejoice. Hindi yung sumasagana yung kapitbahay mo, nagagalit ka. May mga ganun no? Sumagana na, may bagong kotse, mura lang yan. May mga ganun. Maalala ko nung dinala ko yung kotse nung bago-bago pa, no? Sa reunion ng batch namin. Tapos yung mga hindi namin ka-close, Biyos mura la din. O di ka, ala ka mamakan yan, Baka tricycle ka mo, Ba't di ka wala ka niyan? Naka-tricycle ka lang, Sasabihin mo, mura, ba't di ka bumili na sa'yo, Ako naman, tahimik lang ako. Hindi naman kita ka-close. Alam niyo yun, because they cannot rejoice the success of other people. You need to rejoice. Amen? Magalak ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag pinagpala ka ni Lord, magagalak ako. Okay? Uutang din ako sa'yo. Hindi, wag kayong utang, no? Sabay yung iba napatawa, no? Okay. Ito pa. Sabi niya dito, weep with those who weep. Kaya pag ang ating kapatiran namatayan o may nangyari sa buhay nila, pag silang umiiyak, alam niyo po kasi kapag may isang taong namatayan, wala kang pwedeng sabihin na tama Hindi mo pwedeng sabihin, okay lang. Hindi okay. Okay. Yun yung mga maling mga maling entrada Namatayan, tol, okay lang yan. Hindi nga okay You cannot do anything, just cry with them. Amen? Okay, yun yung pwede natin gawin. Ito yung mga basics ng pagiging Kristiyano, 16, sabi niya dito, in the same mind, be of the same mind to one another. Do not be haughty. Do not be haughty in your mind. Huwag kang mayabang, sabi niya. Huwag kang mapangmata, in Tagalog. But associate with the lowly. Associate with the lowly. Hindi ibig sabihin, umangat ka ng konti, nang mamata ka na. Amen. Hindi yung nagkaroon ka lang ng sasakyan, tinitingnan mo na, ay, naglalakad. Yuck. Ay, mga ganon. Alam mo, that is one of the most evil things that you can do to other people. Okay? So, do not do that. Wag niyong gagawin yan. Pero sabi ng Panginoon, associate with the lowly. And totoo naman ang mga nagiging matapobre lang, yung mga pobreng naging biglang yaman. Totoo? Totoo yan.
Alam niyo po, sabi ko po sa inyo, ilang beses ko na nakwento sa iba sa inyo, nagturo ako ng music sa mga estudyante ko taga Forbes Park sa Makati. Talagang pagkatok ko pa lang sa sa gate nila, "Sir, meron po kayong kakilalang ganitong pangalan?" "Ah, yes, he's the music teacher. Please let him come in." "Sir, please enter." Tapos andun na yung may driver ako. Wow. So, pagdating ko, "Oh, sir, pasok po kayo. Kayo po si Sir Makanyan, ha?" "Sige, pasok naman ako." Pagkapasok ko naman, pagdating namin talaga dun sa, talagang pagkabukas ng gate, talagang dalawa pa yung nagbubukas ng gate. Oh! Grabe, sabi ko, wow, mansion. Sabi ko, ang laki. Nahiya ako. Kasi yung itsura ko, punks dun ang haba ng buhok ko. Ayun, talagang naka-common damit lang ako, magtuturo ng music, no? And I met the parents of my students. Different parents, they are so lowly. Napaka-humble nila. Hindi ko nakitaan ng kayabangan sa balat. Pero alam niyo po yung mga biglang yaman, sila yung mapangmata. Madami kami na-experience na ganyan sa mga dati naming mga parents sa school. Nakala mo kapag makademand sa school, bakit ang dumi ng banyo nyo? Bakit? Nagbabayad ka ba ng malaki? Gusto kong sabihin na gano'n eh. Ayun, magre-reklamo sila ang dumi-dumi daw ng banyo. Bakit? Ang laki ng tuition nyo Samantalang yung mga nagbibigay ng malalaki, ito, look at me, no? May mga impossible donor ang school, I'm telling you. Na to the point na hindi namin maintindihan bakit nagbibigay itong taong to. Ayaw niyang pasabi kung sino siya, pero ang laki ng dinodonate niya, pero itong mga taong to, walang reklamo, napaka-lowly. Mas Kristiyano pa sila. Okay? Kaya I'm telling you, right now, as early as now, habang mahirap pa tayo, at payaman pa lang, lahat ng mayaman, magsabi ng amen. Wow. Gusto nyo lahat yumaman, no? Para saan? Para kay Lord. Totoo yan, ha? Para kay Lord. Alam niyo po ito, no? Bago tayo magko-continue, let me just encourage you. If you do not have money, sabihin mo sa Panginoon, Lord, payamanin mo ko and I will use it for your glory. And be true to your word because God will test you. Amen? If you are sick, you cannot get up, sabihin nyo sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ako, I will serve you. Amen? Lahat ng may sakit, wag yung pag pinagaling kayo, dating gawi, inom-inom, lakwatsa. Hindi nyo pwedeng lokohin ng Panginoon. And I'm telling you, if you will tell that to the Lord, God will heal you. Kasi magkakaroon, alam nyo po, madami akong nakitang ganon. Na kung saan they are talagang, itong isang example, let me encourage you with this, no? Merong isang babae, as in alam niyo po yung osteoporosis siya. As in, kulukulubot na siya, hindi niya na magalaw yung katawan niya, kagano na siya. Somebody prayed for her. She's been suffering for that sickness for 20 years. Imagine niyo, no? Iihi lang siya, kakain lang, hirap na hirap. As in, hindi niya magalaw kasi nga, kulukulubot na eh. Yung buto niya na parang na-stuck na. And then, somebody prayed for her. She got healed. Gumaling siya. As in, dumiretso. All glory to the Lord Jesus, di ba? Pero, alam niyo po, may naiwan. Yung daliri niya, yung pinky niya nakaganon. Tapos sabi niya doon sa pastor, Pastor, maybe the Lord forget about this part, sabi niya. Alam sabi ng pastor? No, sabi niya, the Lord did not forget about that part. The Lord says, He caused it so that you will not forget. Kita niyo yan? Sometimes God heals us partially so we can remember His goodness.
Amen? Kaya humingi po tayo sa Panginoon, Lord, bless me so that I can bless others. Lord, heal me so I can help build the kingdom of God. Kasi alam niyo po, ang nagiging hadlang lang sa atin sa paglingkod sa Panginoon, minsan pera lang, di ba? Yung iba sa atin. So mo maglingkod, pero kailangan mong bumuhay ng pamilya. No? Ito po wag naman kayong magiging extreme na to the point na maiintindihan naman ng mga anak ko kaya mag-ministry lang kami. No! Work! Magtrabaho ka. Wag mong hayaan mag-suffer yung mga anak mo. Dahil not everyone has that kind of faith. Amen? Kaya ikaw, habang nagtatrabaho ka, hihingin mo yun sa Panginoon. And when you see, and this is the word na gusto ko pong i-share sa inyo, bago po tayo magtapos. The answer is the presence of God. The Lord says in His Word, in your presence there is fullness of joy. At His right hand there are pleasures forevermore. One thing that I desire, sabi ni David, that I may dwell in the presence of the Lord and see the beauty of His glory. Why? Because David knew that in the presence of God, there is the answer. Sa mga hindi po nakakaalam, paano ko malalaman, Pastor, na ang banal na spirito ay nasa akin na? Ano nakasulat sa Biblia? Na ikaw ay makakapag-speak in tongues. Speak in other language. Another topic na naman natin pag-uusapan yon. But you see, that is the evidence. Sa mga nakapag-speak in tongues na, nobody will teach you. It's the Holy Spirit will give you the utterance. Kaya kapag naintindihan mo na ito yung first step. Makinig kayo kasi importante ito. Kapag ang first step, natuto kang makapag-speak in tongues because the Holy Spirit teach you how to do it. And eventually, you will know, out of your belly, you will speak in tongues. Sino yung mga nakapag-speak in tongues? Praise the Lord. Okay? Tandaan nyo mabuti yung experience na yon kasi importante ito. Ngayon, sabi ng Panginoon sa akin, nung minsan may sakit ako, sabi ni Lord sa akin, anak, do you want to get healed? Yes, Lord. Sabi ko, Lord, nanghihina po ako. Sabi ko, tinatrangkaso ako nun, pero hindi ko binabanggit. Okay? Because when I say it, matutuluyan ako. At hindi ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho kasi magugutom kami. Ma-i-stop yung operation ng mga bagay-bagay. Okay? Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako pwede magkasakit. I cannot, no. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, turuan mo kung paano gumaling. And this is what the Lord told me, son, fast and pray. Lord, mahina na yung katawan ko, magfa-fast and pray pa ako. Son, listen to me, fast and pray. Then I fasted and prayed, hindi talaga ako kumain. Pero alam nyo, while I'm staying in the presence of God, out of my belly, I felt the healing. At alam niyo po yung trangkaso. Alam niyo kapag may trangkaso kayo, di ba parang malamig sa loob na sinisipon ka na hindi ka mapakali? But you see, when I dwelled inside the presence of God, out of my belly, I received my healing. Amen? Kaya ito po, sa mga lahat na may sakit, I'm telling you right now, stay in the presence of God. How, Pastor? Sa loob ng bahay ninyo, at least gawa ka ng isang prayer room, magpatugtog ka ng worship music doon, and start worshiping the Lord. At kapag napagod ka na sa kaka-worship, start reading the Word. Read and read and read and read. Because if you read, you will be changed. Mapapalitan na lahat ng mga bagay nito. Yung pagkatao natin. Okay? Tama po ba? Gusto niyo nang gumaling? So pag-uwi nyo, I'm telling you right now, practice it. O lahat naman ng gustong yumaman, gusto niyo yumaman. Okay, not for anyone's, hindi yung, Pastor, pag yumaman ako, yung bahay ko muna, yung kotse ko, saka muna ako tutulong sa, no, okay. Sabi ni Lord, build
my church, seek first the kingdom. Ibig sabihin, si Lord muna. Okay? Hindi ibig sabihin itong physical church na to. Another topic na naman ito, pero gusto ko lang po sabihin sa inyo, siyempre, tumulong ka sa mahihirap, that's what you're going to do. Okay? Tumulong ka sa mahirap, tumulong ka sa mga churches, tumulong ka sa mga orphanage, sa mga nangangailangan. Okay? Yung totoong nangangailangan, kaya dapat maging discernful din tayo sa mga ganito. Ngayon, ang sabi sa akin ni Lord, son, the same thing. If you want prosperity to come to you, out of your belly will come out. And when I first experienced this, Pastor, ibig sabihin mayaman ka na. Iba po kasi kapag sa process tuturuan ka ng Panginoon. Out of my belly comes an idea. Sabi ko, wow, maganda yun Tapos sabi ni Lord sa akin, habang nakita ko yung idea, son, this comes from me. Do it now. And when I heard the leading, sinimulan ko kaagad. At pagkasimula ko, sabi ng Panginoon, do this, ito yung gawin mo susunod, ito yung gawin mo susunod, san, tsagayin mo lang. Alam niyo po, napapagod na ako. Up until this point, I'm telling you, I'm still in the process. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ko nga kay Mac A, tuturo ko sa iyo pag naging successful. Okay? Hindi ko ituturo sa iyo pag hindi, kasi baka pumalya tayong dalawa. Pero galing ito kay Lord, and I believe it will come to pass. Are you seeing this, people of God? Everything that we will do must be in accordance to the leading of the Lord. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang salita, the Lord is my shepherd, I shall not. He leads me. Besides, He leads me beside still waters. God leads us. And if we will not follow His leading, I'm telling you right now, no success will come upon your life. I'm not just talking about financial, but all aspect. Amen? So today, ito po, last Sunday, ang napag-usapan natin is about participating in the body of Christ. Some of you already are, which is good. Pero gusto ko lang po sabihin na dire-diretsuhin na po natin ito para lahat tayo ay lumago sa ating pananampalataya. And while doing so, we will see the blessing of the Lord upon us all. Amen? Okay, sobra-sobra na. Let's all stand in the presence of God. I believe, lahat po ba tayo natuto? Let's just keep this in our hearts at wag po natin kalimutan ang kabutihan ng Panginoon. Let's all pray. Father, today, O God, we just want to bless your name and thank you, Lord, for everything that you have done. We pray, Lord God, that let your glory be revealed upon the lives that we have right now, and let your presence, Lord, never depart from us. Lord, we pray, ikaw po ang mag-bless ng aming family. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, Lord, ng inyong protection, blessing of healing and prosperity, deliverance, and everything, Lord God, that we need in this life and godliness. We thank you, we love you, we give you our praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.